Naglalakad-lakad kami sa malamig na gabi ng Enero. Buti hindi Malamig umulan ang ng gabi. snow ngayon Oo. Buti na lang walang snow. Kasi kung mayroong snow, ay nako, kailangan na ng efficacent oil para sa mga kasukasuan. Yung mga iba, hindi na naliligo ng dahil sa lamig. Wala nang ligo-ligo yung mga iba. Kaya tignan nyo naman, No. ang Nung binata ka pa, lotion ang kailangan sa katawan. Ngayon medyo may edad na, efficacent oil na. efficacent oil na ang kasama sa higaan. Yun ang katotohanan dahil hindi naman tayo bumabata. Ang ating mga buto-buto ay nagiging weak na rin. Kaya kailangan talaga ng efficacent oil. Eto, at habang kami naglalakad sa malamig na gabing ito, napag-isipan namin ano ba ang mainam na gawin sa malamig na panahon. Ano ba ang ginagawa ng mga iba sa malamig pag malamig ang panahon? Bakit hindi ka sumasagot? Wala ka bang maisip? Iniisip ko kung ano yung kukunin kong sasakyan. I see. 4 kasi yun. Basta ako, isa lang ang kukunin kong sasakyan. Isang kariton, isang pasagad. Ano pa yung dalawa? Mahal ang maintenance, kaya hindi na lang pala ako kukuha ng sasakyan. Oo, hindi na pala. Ang kukunin ko na lang ay yung pangkabuhayan showcase. Huwag na akong kukuha ng sasakyan. Ipang business ko na lang ang kukunin kong sasakyan. Para mapalago pa ang ating pinaghirapang kayamanan dito. Yung nagsabi dati na wala nang pamilya ang aalis para maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil magkakaroon na ng maraming trabaho sa Pinas. Pero hanggang ngayon, 2 taon na yata, 2 taon na, pero marami pa rin ang nagsisipag-alisan para magtrabaho sa ibang bansa. Ano ba ang nanghihikayat sa mga Pilipino na umalis at magtrabaho sa ibang bansa? Yung amoy ng dolyar, yung mataas na pasahod, yung dekalidad na pamumuhay, yun kaya yung mga nag-uudyok sa kanila para umalis sa ating bayan at mabuhay ng masaya sa ibang bansa. Masaya ba sila kahit hindi nila kasama ang kanilang pamilya? Masaya ba ang nag-iisa? Kami lang naman ang nagsesenti-senti kung bakit naisipan namin mag-abroad at iwan ang aming mga anak sa pangangalaga ng aming mga magulang. Pero ang pagsisikap at pagtsatsaga na ito ay para sa kanila. Para magkaroon ng mas magandang buhay na hindi kayang maibigay ng mga company sa atin. Bibili din kami ngayong gabi ng sabong panglaban. Naubos na yung sabong panglaban namin. Mahal na ang lahat ng bilihin. Wala nang tig-pipiso. Kahit saan ka magpunta, wala ka nang makitang tig-pipiso. Kaya mahirap na ang buhay. Lahat ang bumababa. lahat na lang nagsisipagtaasan. Wala ka nang makuhang tig-pipiso dito. Mahal na lahat. Mahal na lahat. Kahit Alin sa ang- sulok ng mundo, nagmahalan na. Mahal din ang magmahal. Mahal ang magmahal. Alin ang bumababa? Wala na. Pati panty ayaw ng bumaba.
Dahil sa mahal ng gastusin, pati yun ayaw ng guwaba. Kaya wala ng panty-panty. Yan ang mga sabon, mahal na din. Merong tigsi 5 pero wala namang pabango. Yan, nagmahal na ang mga bilihin. O pati siya, o mahal na rin siya. Kaya hindi na siya nagmamahal ng iba. Ako lang. Kahit anong araw, kahit anong oras, ang daming namimili. Parang kami lang yata yung walang ipambili. Lakad-lakad lang kami. Lakad-lakad lang para mag-ehersisyo. Para mabanat-banat ang ating mga nerves. Ayan. Dito, ang kagandahan dito, kahit gabi, May tao. may tao, maraming pupuntahan, nakakabili ka. Sa Sa probinsya, probinsya, sa Pinas, sariwang hangin, alas 6 pa lang, tulog na ang mga tao. Kaya dumarami ang populasyon kasi alas 6 pa lang, lalo na kung malamig ang panahon, alas 6 pa lang nag-uumpisa na sila. Kaya yun. Kaya marami ang tao. Yun ang pinagkakabisihan nila eh. Yun ang ginagawa nila. Pauwi na kami. Nakabili na kami ng kalabasa, malunggay at saka ampalaya. amla. Amla. Yun ang binili namin. Mahal na ang bilihin. Pati yung sibuyas na tig-piso lang noon. Ngayon, tig-5 na. Hindi na lang Pinas ang umaaray sa presyo ng sibuyas. Mahal na ang bilihin kahit saang lupalop pumunta. Mahal ang lahat ng bilihin. Wala nang silbi ang ating mga sahod. Di naman nila tinataasan ang ating sahod para sana ma-cover upan yung mga nagsisipagtaasan na presyo.